Hello guys, good morning. So for today's video guys, mayroon tayong tutorial kung paano i-install itong Epson L3110. So unang gawin natin muna, siyempre ituturo ko sa inyo ang step by step. Kasi medyo makakahirapan ito. By the way pala, pag nag-send na ako sa inyo, halimbawa ito, dito na tayo kay ma'am. Halimbawa, nag-send na ako sa inyo ng ito guys ito halimbawa Epson L3110. So ito na yung link. So takpan ko lang guys kasi mahigpit na pinagbabawal to ni YouTube. Halimbawa nag-send na ako sa inyo ng link. So ang link na yan, ika-copy natin yan. So copy nyo yan guys sa i-copy nyo siya sa teka lang guys i-copy nyo siya sa browser. So dito, right click nyo siyempre, then paste. May pagpipilian kayo kung paste and go. So dito na kayo sa paste and go. Siyempre para hindi na kayo mag-enter-enter. So pag ganitong lumabas na, dami kasing minsan sa bagay kasi hindi naman tayo lahat parehas. So ngayon tuturo ko sa inyo guys lahat. Ito, siyempre i-click nyo yung download. So saka pa natin siya download kasi yung sinend ko sa inyo, isa pa lang siyang link. So pag after nyan, pag ma-download na natin, siyempre pupunta na siya dito guys. So ito karamihang error dito. Dangerous download block. So siyempre, yan ang gawin din natin. Isa sa mga gawin natin guys. So para ma-unblock yan siya, yung iba kasi, iniisip kasi ng iba na baka mamaya virus yan siya o may virus yung files natin. Anyway, kahit anong receiver ang i-download nyo sa internet is binablock talaga siya ni Chrome. So gawin natin dito guys, siyempre punta tayo dito yung tatlong dot na yan. I-click nyo yan siya. Then punta kayo sa my settings. Ito sa Chrome pa lang ito wala pa yun sa Windows. So sundan nyo guys, privacy and security. Privacy and security, pupunta tayo sa my security. Ito sa baba guys. Then itong protection nyo na yan, standard protection. Kasi yung Chrome natin ngayon, sobrang higpit na to guys. So dito muna tayo. No protection, not recommended. So dyan muna tayo guys, para hindi niya i-block yung download natin. So yan, na-click na natin yon. Siyempre, i-try natin ulit i-download. Pindutin nyo na to guys. Yan, ito ba? Ito. Pang reload niya. Para hindi na kayo mag-download ulit. So click natin ulit ang download. Yan. So hintayin nyo yung kulay green na yan. Tatakbo yan siya. Pag napunta sa dulo, then pupunta sa taas. So ito na guys. Kung napansin nyo sa baba kanya binablock, ngayon wala na. Kasi i-copy muna natin to guys Copy natin muna yan na yung software guys Copy muna natin dito. Siyempre para malinaw talaga sa inyo. So ito na yung receiver natin. Siyempre guys, dapat meron kayong WinRAR. Kung wala, downloadable yan sa internet. Libre naman yan. I-download nyo na. Then extract to. Siyempre sa desktop din natin nilagay. Siyempre, di ba? Para ano. Then after nyan, ito na guys. Ito na yung refresh muna natin. So ito na siya. Ito yung naka-RAR. Ito na yung naka-extracted na siya. Kasi alam nyo guys, kaya ko siya pinasok dyan. Kasi kinakain nga ng antivirus yan. So yan ang purpose yan. Kaya nakapasok sa RAR. So dito, syempre ito, mapansin nyo, mayroon ding naka-WinRAR dyan. Kasi itong adjustment program na to, kinakain ito ng antivirus. So once na kinain yan guys, ito yung naka-RAR niya. Extract nyo lang ulit. Pero dapat dito din sa loob ng folder, ganito din ang ano niya, ang forma niya. Dapat nandito siya. So ito siya, yan, ito. Ito isa sa mga ituturo ko sa inyo guys kasi hindi pa to siya activated. So sorry, this software cannot run without license key. So ibig sabihin yan, hindi natin mapatakbo. So para gagana yan siya guys, punta kayo dito sa Kigin. Sa Kigin, WGen, yan. Tapos license manager. Dito mag-a-add lang tayo guys. Add license. So dito, kayo na bahala kung anong ilagay yung pangalan dyan. Hala, Roy Benson. Okay. Tapos, dito company, kayo na bahala dyan kung anong, kahit lagyan nyo kung anong literal lang dyan. So, okay lang yan. Pero lagyan natin halawa. Company natin. Robinson. Di ba?
Robinson. Tapos ang hardware ID guys, i-right click nyo lang yung mouse. Kasi once na na-open nyo kasi ito, once na ito guys ito, ibig sabihin yan, yung ID na to, nakaka-copy paste na yan. Nakaka-copy paste na yan nakaka-copy na yan siya. So, yung gawin natin dito, i-paste na lang natin siya dito. Right click, then paste. So, yan na yung ID niya. Gawin natin, i-save natin yan guys. Siyempre, pag na-save na natin yan, create license tayo. So, okay. Create license, ibig sabihin, nandoon na siya. So, paano natin malalaman kung nandoon na? So, open natin ito. Open natin yan, siyempre, sa Keygen. Ito na yung ginawa natin guys. Mapapansin nyo, yung Roy Benson. Tapos dito, i-double click nyo lang yung license na yan. Yan din, yes nyo lang guys. Yan. So, ibig sabihin nun, yung license natin napunta na sa registry. So, ganun lang kadali guys. So, ito siya, tatakbo na siya ngayon. Diba? This application has been registered to Roy Benson. So, yan na siya guys. So, ibig sabihin, ready to, ano na yung ano nyo. Ready to use na yung receiver nyo. Then, baka kasi, ang iba kasi, ito pa yung isa guys, isa sa issue. Ituturo ko na sa inyo, baka sa inyo may error. Itong Windows Security, minsan isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi rin tayo maka-download. O di kahit minsan, ganun din, binablock nga rin download. So, ito yun siya guys. Kasi naka-total security ako. Naka-total security, may antivirus ako. May antivirus kasi tayo guys, na total security. So, ito yun siya guys. Kung itong virus protection na yan, dito nyo siya makita. So try muna natin, disable muna yung ano guys. Disable natin yung antivirus ko. Kasi yung antivirus ko kasi naka-allow siya doon. So, try muna natin. Pang-in muna tong kung gagana lang siya. Siyempre, para i-package ko na sa inyo lahat. O di kaya uninstall ko muna guys para lang malaman nyo. Then, install ko lang din ulit ito mamaya. Yung total security kasi na yan. Yan yung antivirus ko. So, pwede nyo gamitin yan guys. Anyway, ano lang naman yan siya. Libre lang yan siya. So, pwede nyo gamitin. Kasi yung total security, alam nyo kung bakit ginagamit yan. Hindi lang siya antivirus, pwede rin siyang pangpabilis ng computer. Kasi dinidelete niya yung mga temporary files, yung mga hindi na natin ginagamit. Yung mga junk files, i-delete na rin. Kaya, pag ginamit nyo yan, then pag in-scan nyo, may tendency bibilis yung computer niyo. So, syempre, dito na tayo guys. Total security na yan. Ginagawa ko ngayon guys, ina-uninstall ko siya. Para makita nyo. Kasi, hindi lang kasi, yan, ito kailangan din kasi nating i-off to. Ito siya, ito ang gagawin nyo guys Paano i-off yan? Punta kayo sa may manage. Itong manage Yan, dapat naka-off yan guys. Lahat yan dapat naka-off hanggang sa baba. Pati tempered protection. Yan. Then after nyo guys, pag na-off nyo na, then na-download nyo na yung resetter, then nakapag-reset na kayo, pwede nyo nang i-on ulit kasi protection natin yan siya sa mga viruses. Alright? So, dito, basta i-off nyo lahat yan guys, makita nyo i-off nyo lang lahat. So, again, ito, dito lang siya, hanapin. Ito siya guys, Windows Security. Then, dito lang siya sa gilid kung mahirapan kayo. And, manage. Yan, dapat naka-off lahat. So, ganun lang guys. Sana nakatulong sa inyo. At don't forget to, to subscribe. Then, hit notification bell, like, comments kung mayroon kayong mga katanungan. Share nyo na rin guys para marami tayong matulungan na mga nangailangan ng tulong natin guys. Alright, okay. Have a good day.